Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Itong video na to ay pinasa ni Atlantic, no? Shout out Sir Atlantic. So ito ay MGB uli, no? Magandang gabi bayan. Sana hindi tayo Tacloban jeepney is favorite of lost spirit. So may mga nagrereklamo, no? May nagrereklamo na na bakit hindi ko daw i-full screen. Ipapaliwanag ko, marami kasing mga siraang ulo na hindi nakakaintindi na minsan inaway pa ako eh. 'Di ba? Ikaw lang masusunod, dapat ano. Hindi nga, wag niyo kong aawayin. Diskarte ko kasi ito ay explain ko sa inyo. Ito kasing video na to, may copyright to. Kapag full screen ko yan, mga kababayan ko, pag full screen yan, may chance kasi na i-claim ni YouTube, i-claim ni ABS-CBN yung revenue ko sa YouTube. Hindi ako pinagbabawalan. Hindi ako pinagbabawalan na i-content ito. However, syempre yung effort ko, syempre ang gusto ko naman, sa akin mapunta yung revenue. Kasi pagka ganyan kasi, ganito ang mangyayari niyan, para naiintindihan nyo ha. Bibigyan ko na example, yung dun sa kay Ma'am Ana de la Cruz na kinoment ko na sa ABS-CBN din galing. Para maintindihan nyo ha. Wait lang ha, naglo-load lang. Ito kasi ang nangyayari, pagka full screen ko, yun nga hindi ko pa full screen yun eh. Kitang-kita pa dun sa pero kung titingnan mo mga men, saan na ba yun? Ito. Ana de la Cruz do sa abandoned hospital sa Clark. Ganito ang mangyayari. Ayan ineligible yung monetization niya. May copyright po kasi yan. Diba? Sino ang nag-claim ng copyright na yan? Dahil lang ha. Wait lang. Sino ang nag-claim? Ayan kababalaghan. Dinispute ko na nga yan, ni-reject nga ng ABS-CBN eh. Ayan Copyright owner disagree with your dispute and reaffirm the content ID claim to your video. Hindi niya ako pinagbabawalan na i-react ko yung video niya. Pero yung revenue, yung kita ng video, mapupunta doon sa nireakan ko. 'Di ba? Tingnan mo kung gaano kalaki yung yung video ko diyan. Ipi-play ko ito yung ganyang kalaki Just imagine, ganyang kalaki. Mga kababayan ko. Aalisin ko yung ko Ganyang kalaking video. Inaano nila, kina-copyright nila. Ganyang kalaki. 'Di ba? Meron pang isa. Yung mga reaction video ko sa Voltes 5. Kiniklaim nila, wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Kasi hindi naiintindihan ng ibang tao eh. Akala kasi ng ibang tao, trip ko lang na ganun kalaki yung monitor ko. Nag-react ako sa trailer ng Voltes 5. Kinlaim din ng GMA yung yung revenue ng video ko. Katulad nito Ayan ineligible din may copyright claim din. Sino nag-copyright claim nito? Yan. Ayan Voltes 5 Legacy teaser. Kinopyright din nila. Sino ba nag-copyright nito? Telesuccess Production. Japanese anime, di ba? Sana naiintindihan nyo. Hindi yung trip ko lang na kasi inaaway ako kadalasan eh. Ang laki-laki ng mo. 'Di ba? Pag yung mga ghost hunter kasi, pwede 'yon kasi nga hindi naman sila katulad ng ABS-CBN at na nasa mainstream eh. Uubra tayo. Actually nga, pwede rin
mag-claim yung mga ghost hunter. Kaya nga ang ginagawa ko, hindi ko full screen nila. Ang sasabihin kasi nila, bakit si Boss Rino ginagawa niya yun? Si Boss Rino yun. Di ba? Na-copyright na nga si Boss Rino eh. Oh, papakita ko sa inyo yung convo namin dalawa ni Boss Rino ha, para maintindihan nyo na si Boss Rino na-copyright na rin doon sa ginagawa niya. Saan na ba yan? Kino-content ko to para naiintindihan ng mga tao na hindi ko lang basta-basta trip na ano. Nota mo ha? O, sabi niya ganun dito. Para makita nyo. Nag-uusap kami dalawa ni Boss Rino noon. Boss Good PM, ask ko lang kung bakit may copyright ba yung video mo sa Voltes 5. Dami nagre-request eh. Patungan mo lang sir, wag mong buuin yung video at medyo gawin mong chipmunk. Matrabaho pala, salamat. Tapos ito, na-strike siya ng Mindanao Ghost Hunter. 'Di ba? Na-appeal 'yan kasi meron naman doctrine ng fair use. Ito na-strike si Boss Rino, si Bims daw nag-strike sa kanya. O bakit hindi ako na-strike ni Bimbi? Kasi nga doon sa diskarte ko na na yung ganito, pinapatungan ko yung sana naiintindihan nyo na yung ganyan uri ng pagre-react. Kaya wag kayo reklamador, men. Pagka ganito akong mag-react, hindi ko naman trip yan eh. Na yung basta wala lang, trip ko lang na ganito ang video. May purpose ito. Lahat ng ginagawa ko may purpose. Kahit si Boss Rino, nararanasan niya rin yan pag full screen. Kaya nga ganito ako mag-react eh. Lagi nakapatong yung Ito kasi reference lang naman ito. Pumunta kayo sa channel ko na hindi ito ang papanoorin nyo, kundi yung sinasabi ko. Diba? Kaya wag kayong magrereklamo na bakit yung screen mo mas malaki pa doon sa nire-reactan mo. Kaya nga diskarte ko yan, ngayon naiintindihan nyo na. O hindi pa rin. Bahala kayo. Sa Leyte. Dahil sa biglaang pagkamatay ng maraming biktima ng bagyong Landa, maraming mga pinaniniwalaang kaluluwa ang hindi pa matahimik at nakikihalubilo pa sa mga nabubuhay. Editing nakakabwisit eh. Isa ang pampasaherong jeep ni Mang Felix at sinasabing paboritong sakyan ng mga kaluluwang ligaw. Biyahing San Jose, Tacloban City ang ruta ng jeep ni Mang Felix. Gamay na niya ang araw-araw na pamamasada sa kanilang lugar. Pero hindi niya sukat akalain na isang gabi ay sasakyan siya ng mga kakaibang pasahero. Pagdating ko ng rotunda, umara yung dalawa. Paglulata yun. Isang babae? Isang bata na babae at saka isang matandang babae. Sabi niya, atid mo kami para sa fisherman. Bayad po. Tinanong ko lang, saan kayo galing? Ba't kayo basa? Tapos yung pera niyo basa.
Wala sinabi. Nung papunta na kami ng Fisherman, Nagbayad eh. Ibig sabihin may physical form na inabot sa'yo. 'Di ba? Kaya basa yun o hindi, na nakuha mo yung bayad eh. So hindi ka babalagan yun. Doon pa lang, hindi na ka babalagan yun. Nakakuha ka ng bayad, manong eh. pagtingin ko sa salamin, wala na. Pero yung bayad, nasan yung bayad? Yung dalawa. Basta tumayon lang biglang balay mo. Hindi, pwede kasi mangyari ganito, no? Habang nagdadrive ka, tumitigil-tigil ka. At habang nakatigil ka, hindi mo namalayan na nakababa. 'Di ba? Ganito 'yun, ano? Ano ba yung kwento ni Kuya? Yung basang binayad, sana tinabi mo yun eh. Kasi yun ang evidence mo kung totoo man yung multo na yun. Tinanong ko lang, saan kayo galing? Ba't kayo basa? Tapos yung pera nyo basa? Wala sinabi. Nung papunta na kami ng Fisherman, pagtingin ko sa salamin, Di ba? Pag nung nandun ka na, syempre siguro tumigil ka, bumaba na yon na hindi mo na mamalayan. Paglingon mo, wala na, nakababa na. Nakarating pala kayo doon sa patutunguhan eh. Hindi kasi, pwede ko namang sabihin na nagiging skeptic po ako ha. Nagiging skeptic ako. Pwede ko naman sabihin na nakababalaghan yon. Tatanggapin ko naman yun eh. Pero yung nagbayad ang multo sa'yo, abay kahit saan tayo makapunta, ilalaban ko talagang hindi totoo multo, nakabayad sa'yo eh. Paano makakabayad sa'yo ang multo? Di ba? Hindi kayo, tutulan yung sinabi ko, nakakabayad ba ang multo? Saan kukuha ng pera ang multo? Ano yun, habang sasakay, let's say multo siya, no? Si Manong lang ang nakakakita doon sa multo. Let's say multo nga siya. Paano yung physical na pera na yon? Saan ang galing yon? Ano habang sumasakay sa jeep yung multo, pag walang nakakita ibang tao, lumulutang yung 20 pesos? Hindi, nagiging ibig sabihin din, hanggang sa binayad kay Manong, di ba? Nahawakan ni Manong, ibig sabihin, physical yun, hindi naman galing spiritual world yung yung 20 pesos eh. Yun pa nga lang debunk na agad, basta na may natanggap siyang bayad, debunk na yon. Siguro dahil sa katandaan din ni Manong, nandito na tayo, let's say halimbawa, saan po kayo sa monumento, no? Pagdating natin ng monumento, syempre, ang gagawin nun, inyo-neutral mo pa yung yung jeep mo. Or, basta may seremonyas ka pang gagawin bago ka lumingon. Paglingon mo, nakababa na yung yung mga pasahero mo. Maraming factor yon na ganun yung nangyayari. 'Di ba? Hindi naman meaning na hindi naman kababalaghan yon. wala na. Yung dalawa. Basta tumayon lang biglang balay mo. Wala na akong nakita eh. Bigla na lang akong yutong. Trauma ang inabot ni Mang Felix nang misa namang siya'y mamasada ng gabi. Mga bandang alas 9 ng gabi. Pagdating ko ng downtown, nasiting ako. Ano siya? Yung punong-puno na. Puno na yung jeep? Oo, alis na ako. Pagdating namin ng Imelda Salazar, may naramdaman akong may kumatok. Hinto ako. Akala ko may bababa. Manong, wala naman sumakay ah. Bakit kuminto? Hindi, wait lang ha. Hindi pagsakay ang katok. Paano makakakatok yung sasakay? Di ba? Kung nasa labas siya. Hindi, may pagkakataon na halimbawa, hawak-hawak ng pasahero yung hawakan ng jeep. Yung nag-move yung kamay niya, akala mo kumatok. Di ba? Akala mo kumatok kaya titigil ka. May pagkakataon kasing ganun. Explainable naman yung nararanasan ni Manong. Katapos, biglang gumano ng jeep. Parang may Sumakay. Tama, hindi ko nagigets. Sumakay, pero kumatok. Paano makakasakay ang kumatok? Magpapasakay ka, hihinto ka kung may papara.
Inconsistent yung kwento ni Manong. May narinig daw siyang katok, kaya daw siya tumigil. Ang katok nagsisimbolize yun sa para sa loob, hindi sa mga sasakay. Ang gagawin ng mga sasakay, kakawayan ka sa labas. Kaya parang may nakasabit, pero wala naman akong nakikita. Tinanong ko yung mga pasahero ko. May bumaba? Walang sumasagot. Tapos, yung mga pasahero ko, sabi niya sa akin, Kuya, ano yun? Naniniwala ho kayo na yun yung mga naging biktima ng Yolanda? Naniniwala ako. Tao yun eh. May, Grabe. Marami talaga namatay dyan, ano? Grabe yan eh. Pati yung nakawan dyan ng pondo, grabe din eh. Ay, di ba yung lugar na yun marami talaga namatay? Oo, mula airport hanggang downtown yun. Ayon sa psychic na si Dulce Cuna, marami pang insidente ng pagpapakita ng mga kaluluwa sa syudad. Mga ganyan, mga enactment na ganyan eh. Ang iba ay nananakot, ang iba naman ay humingi ng tulong, at ang karamihan hindi patanggap ang kanilang kamatayan. Ba't putol? Ba't putol? Wala na ba iba yon? Saan pa ba yung iba? Ito. Magandang gabi bayan naman to. Same format nung pagre-react natin, ganito. Sino nga ba ang makakalimot sa delubyo ng super bagyong Yolanda? Ito na yung continuation. Libo-libong buhay ang kasamang tinangay ng storm surge o daluyong. 3 taon mula nang maganap ang trahedya, patuloy ang panaghoy ng mga kaluluwang tila naghahanap ng kasagutan. Iconic ang voice ni Noli sa De biglaan Castro no? Pagpanaw. Atungal ng animoy gutom na halimaw, ang tunog ng malakas Grabe, na hanging dala ng super bagyong Yolanda. Alam mo, kinilabutan ako dyan. May footage na yung nasa loob sila ng, I don't know, GMA yata yun. Yung nasa loob sila ng, ng simbahan. Then nakita doon sa video yung bubong ng simbahan natanggal. Grabe. Hanggang tuluyan na ngang sinakluban ng tubig dagat ang kabuuan ng Tacloban. Grabe, Kasabay ng paggupa ng daluyong o storm surge, libo-libong bangkay naman ang tumambad sa iba't ibang lugar. Nagmistulang ghost town ang lugar dahil sa trahedyang iniwan ng delubyo. Ang magkapatid na sina Jason at Gestone Cojas ng Sitio Alimasag, San Jose, Tacloban, araw-araw na naghihintay sa Pampang. Umaasang isang araw ay muling babalik ang kanilang nanay Alice. Sa parte ng dagat na to, inaanod si mama. Tapos yung hawak lang niya is yung isang container jug na walang laman. Yun kasi yung pinahawak ni Papa sa kanya bago sila maghiwalay. Simula doon, hindi na namin siya nakita. Halos 1 year namin hinahanap. Pero hindi namin nakita. Yun ang masakit na walang closure. Kasama si Nanay Alice sa napakaraming residenteng tinangay ng rumaragas ang daluyong. Sa tabi ng dagat sila nakatira. Masakit para sa magkapatid na hindi man lamang natagpuan ang katawan ng kanilang ina na inanod sa karagatan. Pagpaparamdam ang tanging hiling ng bunsong anak na si Gestone sa ina. Hindi ko po siya nakikita, parang nafe-feel ko na nandiyan pa rin siya.
Pero imbis na sa kanya magpakita, sa tatay niya nagmumulto ang ina. Gabi noon, hindi ako makatulog. Iniisip ko asawa ko. Hanggang may nakita akong babae papasok sa kusina namin. Alice! Kamukha ni Alice. Sinundang ko, tapos nagulat ako. Kasi biglang nawala naman. Pwede kasing Kwento pa ni namalikmata Tatay lang Tikoy, yung hindi pa doon natapos ang pagmumulto ni Nanay Alice hanggang sa panaginip nagpapakita ang asawa. Nung unang mga taon, talagang di ako makarecover sa pagkawala niya. Ang hirap kasi. Siya ang katulong ko sa pagpapaaral sa bunso naming si Gestoni. Kaya nung mawala siya, hindi ko alam paano magsisimula. Ginawa ni Alice, habang natutulog ako, nagpakita siya sa panaginip ko. Nagulat ako, nanalo ako ng 40,000 piso. Yun ang ginamit kong pambayad sa school ni Gestoni. Ano daw? Ay mga gabi ring may naririnig si Tatay Tikoy na kaluskos sa kusina na animoy naghahanda ng hapunan. Pero kapag ito'y kanyang sinilip, Alice, wala namang tao sa kanilang bahay. Feeling ko namimiss niya lang, no? Si nanay. Wala namang ako nakikitang ano. Mahal na mahal ako ng asawa ko at ganoon din naman ako sa kanya. Pero nung may natipuhan akong babae, gusto ko, ako na lang. Siyempre naman. Wala nang iba, ha? Kaya mula nung makilala kita, nagbago na ako. Dapat na. Dahil sa'yo, magsisikap ako. Gusto ko na rin mabago yung buhay ko. Ayoko lang maalala yung mga hindi magagandang nakaraan sa buhay ko. Mapapagkatiwalaan mo ako. Dahil mahal kita. napanaginipan ko na naman siya. Galit na galit sa akin, umiiyak. Silosa kasi si Alice eh. Siguro nagalit sa akin. Sigurado naman si Jason na hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin nila ang ina. Hindi niya kasi ugaling meron siyang nakikitang kagaya ng mga maraming platong hindi pa nahuhugasan sa kusina. Okay. Kasi yung oras na yun, maraming hindi pa nahugasan. Oo. Sumisira ko sa banyo namin. Nararamdaman ko, may kumakapagawa. Parang may naglilinis ng plato. Oo. Ma? Ma? Ikaw ba yan? Bigla may magpapakita na anak niya. Ma! Sabi ko na nga ba eh. Kakaiba naman ang naranasan ng manugang ni Nanay Alice na si Jeline. Kwento niya, hindi rin Puro kwento min eh. kinakalimutan ng biyanan na dalawin ang kanyang mga apo. Minsan kapag galit na galit, May mag-ano ba dito? May mag-investigate ba? Dito sa ano? Kasi puro kwento eh. Tingnan natin. O nandito siya ngayon. Babalik siya kasi yun yung emotional niya na dala-dala niya nung namatay siya eh. Kaya bumabalik siya, inaalagaan niya. Kasi yun yung nakikita niya pa na buhay siya. Pwede kasi residual yun eh. Ito yung tinatawag na kung meron man sila na ano nila naririnig or ano, residual yun. Kasi nga nakasanayan ni nanay yung bigla siya nawala, di ba? Wala na iba. O ito naman, ABS-CBN, yung may mga Viral sa social media ang isang litrato na may kaluluwa umano ng isang napatay na mamamahayag. Akalain na may isang tahanan dito na nababalutan pala daw ng misteryo at kababalaghan. Ikinuwento ni Barbara sa kanyang ina ang kababalaghan at naungkat na ang misteryo sa bahay na ito. At tuwing umaga, mga bandang 6:00, naririnig na niya ang iyak
ng isang babae. Nanlaki yung mata niya. Sabi ko, bakit? Matet, may isa pa kayong katulong dito sa bahay. Tingnan natin ito, compilation ng Usapan na yon dito sa Mandurriao, Iloilo, ang litrato ng namatay na si Severo Garcia o si Totong. Kuha raw ang litrato sa punerarya nang bisitahin siya ng kanyang mga kaanak. Pero kapansin-pansin na may iba pang nahagip ang kamera, isang lalaki na nakatingin sa kanyang mismong bangkay. Baka naman staff lang ng ng punerarya 'yon. Si Totong nga ba ang photo bomber sa litrato? Paki-explain. Naniniwala ang pamilya ni Totong na siya na nga ang nasa picture. At kung bakit siya naging photo bomber, hindi nila maipaliwanag. Kwento ng asawa ni Totong na si Cheryl. Masipag na tricycle driver ang kanyang mister. At ang kinikita nito sa pamamasada ay siyang nagtaguyod. Ang sobra daw sakit ng kanyang ulo. Maya-maya, bigla na lang daw bumagsak si Totong. Binawil daw sa sobrang init sa pamamasada. Ay, masakit pero kumukuha na ko ng lakas sa mga anak. Kaya laging dapat karoon ng sinasabing kababalaghan sa mga huling larawan na kuha ng kamag-anak. Feeling ko staff to ng punerarya. For me tapos naglalakad siya sa likod Ni Totong. Si Sheila ang kumuha ng litrato habang tinitingnan ni Cherry ang bangka. Siyempre, i-claim niya na walang tao dyan, di ba? Pero understood na hindi nila lugar yung punerarya. May mga taga doon sa punerarya. Ay, ng kanyang asawa. Kuha ko ng picture. Lahat po ng anggulo, kumbaga yung kapatid ko lang yung anak, kaya kinukunan ko ng picture. At that time, yung nagpapaalam na po sila. At nang tingnan ni Sheila ang mga kuha niyang picture, laking gulat niya nang mapansin sa isang litrato na may nahagip siyang imahe ng isang lalaki. At nang pinagmasdan niya itong maigi, nanindig ang kanyang balahibo at sinasabing kaluluwang nahagip ay ang namatay na si Totong. Sa nakita ko yung picture na yon, talagang nabigla ako, then tumindig yung balahibo ko. Hindi ko akalain na that time magpapakita pala si Tongtong. Para sa akin po yon, may ibig sabihin na tinitingnan niya yung kapatid ko, nandyan lang sa palagi. Naging kwentuhan ng tungkol sa larawan sa mismong burol ni Totong. Pero may mga nagsasabing hindi siya ang nasa picture. Baka daw may taong dumaan sa likod ni Cherry at nahagip lang ito ng cellphone camera. Pero nang ipinakita sa mga taga-punerarya ang litrato. Ayan nagulat din ako. Si Kuya. Di ba? Nang ipinakita sa mga taga-punerarya ang litrato. Ayan Tignan mo itsura na ito. Siya yun Ito yan Di ba? Nagulat din ako nung nakita ko. Bakit may gan? Di ba? Ayan Tsaka hindi mo naman may itsurahan yan Ano itsura nung nagsasalita? Punerarya ang litrato. Ito itsura ni Kuya ha. Nagulat din ako nung nakita ko. Bakit may gan? Di ba? Yun. Pero wala naman si boss ng tauhan na ganun dito. Kaya lalong lumakas ang kanilang paniniwala na si Totong ito nagmamamatay. Tulog din sa amin. Sunod sa asawa. Minsan, bigla anak. Kasi nakalulasan o sadyang tao. Kinumpirma ng paranormal expert na kaluluwa daw ito. Once na nagkiklaim ka ng paranormal expert, hindi ka expert. Wala pang expert sa paranormal. Ng mismong namatay na si Totong. Ang tawag daw dito ay atma o kapangyarihan na lumabas ang kaluluwa sa katawan ng isang bangkay. Sa Tagalog, ang tawag doon talaga ay kanta. Kaya, case, I extract personally the photo from the phone.
Ang assessment ng expert, totoo ang picture at hindi inedit. Pero hindi naman siya naniniwala na ang lalaking nasa picture ay ang kaluluwa ni Totong. Sa picture na to, for one, I will personally attest that this is authentic. In terms of if the third person is an entity or not, in my personal opinion, hindi kamukha nung the person lying down dun sa the person who's standing. Confirmation bias kasi yun eh. Di ba? Confirmation For me, bias. those are two different images. Itong February 10, alas 10 ng gabi, nagkayayaan ang magkaibigang RJ at Narby na mag-inuman. Pagkatapos noon, nag-aya na rin umuwi si Narby. Nagpumilit naman si RJ na ihatid ang kanyang tropa. Sabi ko sa kanya, pare ka ako, naglalakad na lang ka ako pa uwi. Sinabi niya sa akin, hindi ka pare, ihatid kita. Ihatid kita sa inyo. Gusto niya pa pong kumain, magpababa ng tama. Nung mga time na yun, kahit anong pilit ko nung mga oras na yun, hindi ko na napilit. Wala na akong nagawa kundi sumakay doon sa motor. Masaya pa daw silang nag-uusap habang nagmomotor. At kwento ni Narby, maingat daw ang kaibigan sa daan. Maya-maya, tahimik na daw itong nag-concentrate sa pagmomotor. Pero sa bandang pakurbada sa barangay Kaingin, medyo tumagilid daw ang kanilang sinasakyan. At hindi inaasahang sasalpok sila sa poste ng ilaw. Iyon ang aksidenteng... Number 1, ang unang clue, galing kayo inuman eh. Kahit pa anong ingat mo, kung nakainom ka, pwedeng maging factor yun ng pagka-aksidente. Ikinamatay ng kanyang kaibigang si RJ. Wala na akong naalala eh. Nakasakay na ako sa motor tapos nakapikit ako. Tapos Kahit nga ikaw, di ba? Ganon din ang nararamdaman mo. Kasi nga, nakainom kayo. Huwag niyong sasabihin na maingat magmotor yan. Sa may kurbada na yun mismo. Next, yung footage. Laking pangungulila ni Tatay Belden. Sanang di matakita ang CCTV sa pinangyarihan ng aksidente. Pumalik ako dito kasi mag-iimbestiga pa ako kung anong nangyayari talaga dahil nung gabi na yon, wala pa naman ako dito, hindi ko pa alam ang buong pangyayari. Sa pagre-review nila ng CCTV, iba ang kanilang nakita. Laking gulat niya nang makita ang imahe ng babaeng nakaputi na parang white lady. Ano yun? May ang CCTV, di ba? May ghosting. Na-discuss na natin yan eh. May ghosting ang CCTV. Na-stretch lang yung image nila kaya akala mo mahaba yung buhok. Pag naglalakad may trail na yan. Hindi matanggap ni Tatay Bella ng CCTV. Iba ang kanilang nakita. Sa kuha nito, parang nakaangka sa likod ng motor na sinasakyan nila RJ at Narby. Sino nga kaya ang babaeng nakaputi sa barangay Kaingin? Kahit anong review ko doon sa CCTV, napakabilis ang pangyayari. Minsan iniisip ko na lang na may demonyo, may Panginoon. Parang gusto kong paniwalaan, gusto ko rin hindi. Maging ang lolo ni Narby na white lady ay sa... Nasushoot doon sa sa gate. Meron pang owner na bumangga din doon. Kaya sila nababangga dahil sa kalasingan. Walang Namamahay daw ang white lady sa luma at inabandonang bahay na ito. Dahil sa kwento ng kababalaghan ng mga residente, minabuti namin mag-imbita ng isang paranormal expert para mabigyang linaw ang pagpapakita daw ng babaeng nakaputi. Meron akong nararamdaman na mga nilalang, no? Pero ang nasa-sense ko, doon siya nakatira sa bahay na abandonado. Ano siya?
kinaklasify ko siya, categorically, isa siyang inkantada. Hindi na kanya rin. Video mula lang sa ilaw ng footage. Posible kasi mula lang sa ilaw ng poste ang nahagip na imaheng pinaghihinalaan ng mga taga-kaingin na white lady. Yung camera ang ginamit dito na CCTV, automatic siya nagkakaroon ng night vision. So pag nag-night vision yan, yung effect nung material mo na galing sa CCTV nagiging black and white. So yung pag black and white yung material mo, yung reflections manggagaling doon sa camera, tsaka doon sa ilaw, hahalo yun sa katawan. So kung talagang white lady dito, definitely dapat hindi ganoon ang effect. Pero nakikita ko, tao. And then yung material na binigay sa atin, hindi siya yung real time. Medyo naka-slow mo na to. So pag naka-slow mo yung material mo, definitely na-i-stretch yun. Sabi ko na so sa inyo dahan-dahan siya. Pero kung may playback natin ng maayos, baka nakita natin ng iba. Pero sa tingin ko, slow motion na kasi, di ba? Tsaka nai-stress. Dahil mabilis nga yung pangyayari. Nai-stretch kasi yun eh. Tao to, ito yung nakamotor. Hindi ito yung white lady. Paglilinaw naman ng barangay Kaingin, may mga babala o signages noon pa sa kanilang lugar. Pero dahil na rin sa kapabayaan, nasisira na lang ang mga ito. Tulugnan niya para hindi makita na San Rafael, Bulacan, iba yung pag-iingat. Ito naman. Picture dito, video doon. Pero paano kung one more time, pagpindot mo ng camera, ito ang iyong makunat. Isang di umano'y white lady ang na-videohan daw ni Patricia Alvarez dito sa Zigzag Road sa Atimonan, Quezon. Galing kaming Nyugnyugan sa Lucena City kasi may festival doon. And on our way home, siguro mga 11:30, parang gano'n, nung binabagtas na namin yung Zigzag Road. Paakyat namin, yung sa bungad pa lang, wala namang nasa harapan naming multicab, which is yun yung naandun sa video. Pag-akyat na kami nung parting Buena Vista, paakyat doon, may nasumpungan kami na bumulaga sa amin yung ganong image. Kinalabutan talaga kami. In-upload ni Patricia ang video at kasing bilis ng pagpapakita sa kanila ng nasabing multo ang pag-viral nito. Pinatotohanan ni Daisy, kasamahan ni Patricia sa pinagtatrabahuhang ospital, ang nakita nilang di umano'y white lady. First time ko po talaga ma-experience yun. Nakakatulog po ako noon. I heard them creeping. Nagulat ako. Then, napatingin din ako. Biglang nakita rin talaga akong shot. Lahat kayo nakakita eh. Lahat kayo may third eye. Talaga. Mahaba talaga. Ang pinag-uusapan natin, hindi yung na-capture sa video ha. Yung actual. Ang buhok. Hindi na nga raw bago ang mga kwentong kababalaghan ng nasabing white lady dito sa Zigzag Road sa Atimonan. Madalas raw pumapara sa mga aksap. Pinuntahan namin ang nasabing white lady. May madre daw po siyang kinidnap. Tapos, hindi na po siya nakita. Kaya maaaring isa rin po siya sa pwedeng ang lakas-lakas ng boses niya. Unod na sakyan nito, tinatahak namin ng bitukang manok o Zigzag Road ang driver namin mismo. Nakakita ng anino ng parang tao sa puno. Akyat namin kanina dito, yung bali paahon nga siya. Itong tinuturo ko, dyan. Dyan okay. Dyan ko rin kasi naramdaman yung sasabihin ba eh. Okay. Diyan po, ma'am, naglalakad po ako pataas. Pauwi na po. Nakatumisin na lang. Video na nag-viral. Dito po sa lugar na ito na po, doon na po namin agad siya nakita. Nagkagulatan po kami. Nung pag-ahon yun, meron palang nasa harapan. At this point, nung itinuturo niya, wala naman akong naramdaman na something na hindi normal dito sa lugar na to at this point. Yung part na nabanggit ni Patricia na dating naguho, yun, upon papunta pa lang na sense ko na iba yung parang aura nung
At ito raw marahil ang confirm to sa Marami ang naniniwala dito. May edad na lang ganito dito, 50 anyos mahigit. Parte na ng kwento. Isip nila, dadaan ako sa sigsag. Effect artist ang nag-viral na video. Well, based dito sa video, una-una, pagka tinignan mo na mabilis, hindi mo masyadong mapapansin na kung totoo ba siya. Pero pagka inunti-unti mo or dinaan-daan mo, mapapansin mo yung distance ng shadow, hindi consistent sa galaw, possible na pinatong siya. Dahil sa video na ito, marami raw ang natatakot ngayon. Pero feeling ko, feeling ko totoo yung video. It so happen na may something lang doon na nakaangkas or nakasakay doon. Dumaan. Kasi, ano yung nangyari dyan? Ano yung forever na nandyan? Dapat sinundan lang nila yan. Kung mawawala ba yung babae na nakasakay. Dapat sinundan lang nila yan, nawala ba? Ano nangyari nung bandang huli? Importante kasi yun eh. Di ba, men? Sa akin kasi, parang portion lang ng video yung pinakita. Kaya hindi siya, sa akin, paranormal. Nasabing Zigzag Road. Ang tourism office ng Atimonan. Forward na natin, ano pa ba yung isa? Mayroong o bunga ng malikhaing imahe ko. Ito, medyo totoo. Sa pelikulang horror na Labot Ilian. Riban sa akin, pinapunta ko sa bahay. Ito, kwento lang to eh. May yung kay Tonton Gutierrez maganda. Lingon siya. Lumayas sila. Tatakutan. Edyanteng si Viveka ay tutulog ka, tas nalag. Kwento lang yan. Ayoko niyan. Ayoko yung kwento. Gusto ko yung may footage. Yung katawan. Pikit ko di ka ng bahay. May ang kapaniwala ang premyadong direktor na si Brillante Mendoza. Habang binubuo niya ang pinakabago niyang obra maestra na pinamagatang Sapi. Pagkat may ilang eksena na hindi lang daw nakuna ng kamera, maging siya ay nakaranas ng kababalaghan. Lumayas ka dito! Tama ko yung mga artista, so nag-shoot kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pag uwi ko, natulog na ako, ganyan-ganyan. Puro mga kwento na naman yata ito. Labot na karanasan. Ito, favorite ko to eh. Pelikulang Dalaw. Meron siya kayo ni Paring Amado? Kung may paniniwalaan ako, ito yung paniniwalaan ko. Pero kung peke ito, no? Diba? When we were doing Dalaw. Napanood ko na to before eh. Kaiksena ko yung asawa ko, si Glidel Mercado. So, we had this scene na parang nag-aaway kami inside this house na ang tema is away kami, exit siya. Meron doon sliding doors na mga kapis ang ano niya, pero parang square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Ernie! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Kami, pinanood namin. Merong batang nakasilip. I was there, I was standing in front of that sliding door. Umexit si Glidel, wala naman ako nakitang bata. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako eh. Pero hindi natin alam Baka mamaya kasi ginawa din nila to dahil horror yung sinushoot nila eh. Pero compelling to, men. I was there, I was standing in front of that sliding door. Umexit si Glidel, wala naman ako nakitang bata. Pero malinaw, buhok siya eh. You know, when I saw it, may literally, yung mga buhok ko sa braso ko, parang nagtayuan na gano'n. Parang, is that real? Wow! Talagang meron pala mga spirito nagpapakita. Magandang pagkakapresent nun. The only way lang, kung pepekein yun, meron talagang sumilip. Diba? Or sinadya nila, marketing stunt, ala Taragis. Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang sa baba
yung mga napag-usapan natin. Maraming salamat. Bye-bye.